Nakalabas na ng bansa ang bagyong Enteng kaninang madaling araw at nag-iwan ito ng 15 patay base sa pinakahuling report na nakarating sa NDRRMC. Kasabay niyan, sinagot ng Pag-asa ang mga akusasyong nahuli na naman sila ng abiso tungkol sa epekto ng bagyong Enteng. Magbabalita si Hannibal Talete. Isa-isang hinila para may ahon ng mga bakang nalunod at namatay sa Barangay Salay, Angadanan, Isabela. Mahigit 40 baka raw ang inanod nang umapaw ang ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Biglaan daw ang pagtaas ng tubig, kaya hindi na nila nasagip ang mga ito. Umapaw rin ang ilog Cagayan, kaya hindi rin madaanan ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge. Kaya mga otoridad sa Tuguegarao City, nagbabantay rin kung tataas muli ang tubig sa ilog Pinakanawan at Cagayan River. Arestado na muli ang 2 presong ito na tumakas sa custodial facility ng Taytay City Police Station. Sinamantala raw ng 3 inmates ang malakas na ulan para baklasin ang yero sa isang bahagi ng kulungan. May kasabot pa raw silang preso na naging lookout. Pinabayaan niyang pumunta doon sa pinakakusina nila yung 3 at doon nga tumakas. Patuloy pang pinaghahanap ang isa pang pugante na si Danny Cancino. Magbibigay rin daw ng pabuya ang PNP sa sino mang makapagtuturo sa pinagtataguan ng suspect. Na-relieve na ang mga pulis na naka-duty sa kulungan noong nangyaring pagtakas. Tambak na basura ang naiwan sa kalsada sa Barangay Hulo, Pinilia, Rizal matapos silang salantahin ng matinding pagbaha. Problema pa ang putik na naiwan kaya pahirapan ang paglilinis ng mga residente. Ayon naman sa NDRRMC, umabot na sa 15 ang patay sa pananalasa ng bagyong Enteng. Pinakamarami sa Rizal daw umabot ng 8. May 22 namang patuloy na hinahanap sa Camarines Norte at Samar. Sumagot naman ang Pag-asa sa patutsada online ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na natutulog umano sa trabaho ang Pag-asa kaya nagkulang sa pag-monitor sa bagyo. Dahil daw dito, kaya marami nanganib ang buhay dahil pag-ulan sa Bicol Region. Kami po ay hindi natutulog, at gusto po naming ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Paglilinaw pa ng ahensya, hindi imposible na maging isang bagyo ang LPA kahit malapit na ito sa kalupaan. So, may mga cases na nangyayari na in less than 24 hours ay nabubo mula sa isang low pressure itong mga bagyo. That is why we keep on monitoring at nag-issue tayo ng weather advisories at ito nga 24/7 operation natin para makapag-provide po tayo ng appropriate bulletins. Nakipag-ugnayan din daw ang Pag-asa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bago pa man ito maging ganap na bagyo. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.